Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming dinggin, ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah, God. Oh, we worship you, Lord. You deserve all the glory, Jesus. We honor you, God. You deserve all the glory. Ano man yung panalangin natin sa umagang ito, ano man yung bit-bit natin, ano man yung hinihiling natin kay Lord, you know, the more you worship God, the more na nasasagutan yung prayer request mo kay Lord. Kapag tayo nagpupuri sa Diyos, kapag tayo nagbibigay ng mga parangal sa Diyos, kapag nabibigyan natin ang karangalan ng Diyos, lahat ng ating mga hinihiling ay walang imposible. Everything is possible, sabi ni God. Let's worship our God. Sabi ng kanta, kulang ang salita, kulang ang kanta, kulang ang tula, kulang yung salita natin sa pagpupuri natin. Let's give our hearts, let's give the best offering that we can give to our God. This is our life. The worship that we can give is our Lord, is our love, is our worship. Everything. Hallelujah. Come on. Worship our God. Give Him the highest praise. Give Him the highest worship that you can give. Hallelujah. Let's sing once again this song. Come on, awitin natin isa pa. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Siya nga po, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, Panginoon. Katulad, wala nang higit sa'yo. We worship you, Jesus. Wala kang katulad, Glorify your wala holy name, O nang God. kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Siya nga po, Panginoon. Truly, Father God, there's none like you, Lord. You are more than enough to us, O God. You are more than enough, Lord, to each and every one of us, O God. Nawa po, Panginoon, maibigay namin ang tamang papuri, karangalan na nararapat sa iyo, O God. Lord, we worship you, we glorify you, we honor you, God. You deserve all the glory, O God. We worship your holy name, Lord.
We celebrate your goodness and faithfulness in our lives, O God. Salamat po, Panginoon. We thank you, God. We thank you, Lord. Salamat po, O God. Napakabuti mo sa amin, O God. You are the creator of heaven and earth, O God. You are our creator, Lord. Lord God, ikaw ang Panginoon na nagpapala ng iyong mga anak, Panginoon, sa mga anak mo na marunong magpuri, sumamba, maglingkod sa iyo, O Diyos. Whatever sacrifices we have, Lord, na ano man ang binibigay namin sa iyo, Panginoon, hindi ka namin mahihigitan sa pagbibigay sa amin ng mga pagpapala, O God. Salamat po, O God, sa mga plano mo sa aming pong mga buhay, O God. Lord, plus, Lord, na kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniiwan ni pababayaan man, Panginoon, to prosper us and not to harm us, O Lord, to give us hope, Lord, and a future, O God. We thank you, Lord. We thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Punuin mo ang aming mga puso, ang aming buhay, Panginoon, na mga pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord God, gamitin mo kami, O God, na pagpapala sa marami, O God. Pagpapala kami sa aming pamilya. We always declare, O God, in our lives, Lord, that we are a blessing to our family, Lord, sa aming pong mga kamag-anak, sa aming pong mga kaibigan, O God, sa aming pong mga kapitbahay, O God, and whoever, Lord, na tao na ilalapit mo sa amin, Panginoon, we are a blessing, Lord God. We can give, Lord, may papakita namin sa kanila na meron kaming Diyos na pinaglilingkuran na buhay, tapat na kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, God. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng bagay sa amin. Whether it is spiritually, physically, emotionally, Lord, whatever aspect of our lives, Lord, heal us, O Lord God. Heal our land, Lord God. Salamat po, Panginoon, and bless nyo nga po, Panginoon, ang bawat isa na nandito as we listen to your word, O God. Lord, ito'y titimo sa aming mga puso't isipan, O God. We thank you, Father God, for this day is a victorious day. This day, Lord God, ay isang magandang araw para ipag-celebrate namin ng iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. God is good. Grabe! God is good. Grabe! All the time. Siyempre! Amen. Ito po yung namin sa Yeshua, the Messiah. God is good. Grabe! All the time. Siyempre! Amen. Hallelujah. Bigyan natin ng high five yung katabi natin. Sabihin natin, buti na lang nandito ka. Buti na lang nandito. Kasi yung mga nandito, pinagpapala ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sino pa pong gusto magpuri sa Diyos sa umagang ito? Sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! We will worship our God. Tayo po'y nagkakaisa sa pagpupuri sa Diyos na buhay. Amen! Tawagin natin yung blessing para sa atin. Sabihin natin, I am blessed. I am favored. I am prosperous. Amen. O bigay natin yung glory kay Lord. Thank you, Jesus. We glorify your holy name.
Amen! Hallelujah! Pastor Boyet! Woohoo! Hallelujah! Pastor Toots! Amen! Woohoo! Woohoo! Hallelujah! Yung pong magagandang dalawang pastora, Pastora Shara and Pastora Gloria. Woohoo! Hallelujah! Hallelujah! O sigaw natin, glory to God! We praise you, Jesus! We glorify your holy name! We glorify your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O palakpakan po natin ang bawat isa. Thank you, God. So, sige po tayo po makakaupo na. Pwede po ba nating tawagin muna yung mga pastors? Since October is a pastor's month, no, hindi po aksidente na dinala sila dito ni Lord to celebrate with us. Amen? Sige po, tumayo po yung mga pastors na kasama natin ngayon. Pastor Johnson, Pastor Boyet, Pastor Gloria, Pastor Shara, Pastor Glenn, and Pastor Toots. Amen. Hallelujah. Talagang napakabuti po ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. Ito po galing pa ng Bohol. Amen. Na para makapagkinig lang, attend ng conference sa Cuneta. Talagang lumipad pa sila. Amen. Talagang nakaka-bless sila. Amen. Tayo po nandito lang 2 hours away from Cuneta. Amen. Kailangan pagka yung mga ganitong conference, wag po natin palampasin. Amen. Wag po nating etamo po pasayangan. Sorry po, nagkapampangan ng konti. Etamo po pasayangan yung pera. Amen. Look, no? Sila gumagastos. Tayo napakalapit. Amen. The more na tayo nagsasacrifice kay Lord, you know, the more na tayo pagpapalain. The more you give, the more you will receive. Amen po. Amen. Sige po, kahit nakaupo tayo, let's stretch out natin yung mga kamay natin and give words, no? Yung positive words to bless them and pray for them. Amen. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga pastors na kasama namin sa umagang ito, O God. We celebrate, Lord, your goodness into their lives, O God, into our lives, Lord. Salamat po, Panginoon. Ginagamit mo sila, Panginoon, upang maging pagpapala sa marami, O God. We pray, Father God, that, Lord, connect them to the right people, to the right communication, Lord, na maging silang pagpapala sa marami, Lord God. Gamitin mo silang vessels, Lord God, para makaabot sila ng maraming pamilya, Lord, na hindi pa nakakilala sa iyo. And Lord God, maidadala nila para sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, salamat po. Meet all their needs, O God. Pagpalain mo sila. Bless the work of their hands, O God. At ng mga pamilya, at ng mga anak, Panginoon, Lord God. Abutin mo sila, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord God. Protect them and guide them, Lord. Show them, Lord, your kindness into their lives, O God. We give you glory, we give you praise, O God. Salamat po sa iyong kabutihan. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Amen po. Amen. Amen. You are blessed. Amen. So, sino po yung nandito para sa Panginoon?
the Sunday is the family day. Amen? So, it's a family day. So, sabi mo sa iyong katabi, kapamilya kita. Di lang kapamilya, kapuso pa. Pati kapatid, yan na. Amen? So, we are so blessed dahil tunay nga po, we encourage each and everyone for 2 weeks now that we encourage every family to attend the church. No? Kasi, napaka-importante na i-empower po natin yung family. The only hope of this nation is the family. Amen? You will never expect yung pong gobyerno na tulungan tayo o kung sino man pong individual. Ang hope po natin si Lord. Amen po ba? So, tunay nga po na kapag ang pamilya na bago, ang buong bansa mababago. Of course, in every family, there is an individual. Amen? Yung meron pong membro ng individual, it all started in the family. When God wants to create started the whole world, He started in a family. No? Nagpasimula po si Adan at si Eva. No? Ang plano ng Diyos ay palawakin, no? Magkaroon ng physical kingdom. Meron na po kasing existing the kingdom of heaven, but we want to have a physical kingdom na yung buhay, yung may katawan. So it started in a family. That's why, kaya lang napahamak. That's why I believe na ang demonyo, the devil is focus, attack po niya yung family. No? Kasi nakikita niya yung potential ng family. So, ang demonyo po, dahil nasa last days na tayo, gustong sirain niya yung family. Kaya minsan makikita mo yung mga family dysfunctional. Nakikita ninyo? Every family dysfunctional will release a member of a family also dysfunctional. Kaya kapag sinama mo yan sa community, they will be dysfunctional. Kasi hindi po na-create yung culture ng kaharian ng langit. So the only hope of the family is the church. We can just teach them how to behave like a kingdom citizen in a church. Wala pong ibang magtuturo. Huwag mo nga saan ng eskwelahan, huwag mo nga saan yung anumang institusyon. Ang church lamang po. Kaya mga pastor, mahal ko po yung mga pastor na sa Bohol, na we bless, napaka-init po ng pagtanggap nila sa atin. We encourage pastors because ang pastor po, they dedicate their life to help people para lang po may balik doon sa tamang assignment niya, tamang restoration niya, yung sino siya. Amen? So, that's why the church, ang simbahan po, ang gagamitin ni Lord. Even in the last days, the church will flourish. Sabi ng Bible, the very highest place on earth is the church. Amen? Kaya kung kayo kabilang sa church, you are blessed. Ang problema minsan, hindi kasama yung pamilya mo. That's why your goal must bring your family here. Kasi nga po, kapag yung pamilya nagsisimba, meron tayong katiyakan na ang bansa natin mababago. Amen? So, that's why, especially sa Pilipinas, tayo na lang walang divorce, no? Sa ibang bansa, meron ng divorce. They just follow the ways of the world. But I believe, no, ang Diyos may plano sa atin. Amen? Ang Pilipinas, iba talaga, no? Sabi mo sa iyong katabi, pinili ka. Kaya Pino ka. Pilipino. Amen? So today, I will talking about, hindi po ako matagal magsasalita dahil gusto ko pong enjoy ninyo yung ano. We are creating a culture of priestly family. A topic ko about creating a culture of priestly family. First, we need to identify who we are, kung sino tayo. Amen? We must, buksan po natin ang ating Bible dito sa 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. Basahin po natin. Pwede po tayong sabay-sabay magbasa. Sabi niya, but you, turo mo yung katabi, but you, amen, a chosen people, pinili ka pala, tama-tama, Pilipino, no? Pinili ka, amen, amen, do you believe that? You are chosen, amen, kapag chosen, iba, no? Diba? Pinili, Sabi niya rito, but you are a chosen people,
a royal priesthood. Amen. A royal priesthood, no? Matindi, no? Royal means they are serving with the king, you know? They are serving the king. Sino yung king natin? King Jesus. Amen? We're serving King Jesus. That's why we are royal priesthood. Tayo'y pinili, tayo'y sasordote ng hari. Amen? Amen? Ang sabi niya rito, a holy nation. Wow. Amen? Sino po yung na-sanctified na rito? Because of what Jesus has done on the cross, we become holy. Amen po, naging banal po tayo. Amen? Matindi to. Dapat ito, i-highlight mo, no? God's special possession. Ano po yung special possession ninyo? Baka yung cellphone mo, yung special possession mo, ha? Minsan, hindi mo bitaw-bitawan kasi special yan, eh. Di ba? Kapag kumain ka yung special, napakasarap. Para bang sinasabi nito ni Lord na merong akong special na possession, ikaw yon. Yan. Amen? Alam mo, napakaganda nilikha ng Diyos. Siguro naman, mas maganda yung crocodile sa'yo. Kaya, budanding. Nakakita ng budanding. Di ba kapag nakakita tayo ng creation, mapapawaw ka. Nagpunta kami ni na Brother Perka sa Bohol, talaga makikita mo yung Chocolate Hills. Di ba? Yan po. Yan, si Brother Perka, Sister Christy, mapagmahal sa pastorya, kaya in-knows niya yung mga ito. Amen? Thank you for their lives. Walakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. So, special possession. It means, no, hindi ka basta-basta, hindi ka ordinaryo. Kumbaga sa sabong. Sabong, no? Ikaw yung mala. Di ba? Amen po ba? Special ka eh, di ba? Kumbaga, no? Special ka. Sino naniniwala special siya? Tignan mo yung katabi kong mukhang special lang. Di ba? Why you become special? Why you become special? Sabi niya rito, that you may declare. Sabi mo na, that you may declare the praises of Him. Kaya ka pala special. Ang assignment mo is to declare ang praises. Before, hindi ka special. You are called out of darkness. Why? Because from the beginning of time, you are already precious. No, treasure ka na ni Lord. But because of sin, but now, God is restoring back. Amen? The ministry. What? The ministry of declaring the praises of Him. Amen? Para dalhin po natin. Sabi niya, to declare who are called you out of darkness into His marvelous lights. Sa Kanyang kagilagilalas, kamanghamanghang liwanag. Amen? How many of you that you are created to declare the goodness of the Lord in your life? That's why, in the Bible, makikita po ninyo, kung babasahin po ninyo, titignan po natin, yung paglilingkod sa Panginoon, pagsuserve sa Panginoon, yung po ay hindi po para bang yun lamang pong pabigatan sa atin, parang burden sa atin minsan yung paglilingkod sa Panginoon. Why? Because hindi natin nakikita na opportunity yung pagsuserve kay Lord. Amen? So only those who are chosen are called, they are the one who will present something to the Lord. They can offer an offering to the Lord. Actually, si Lord nga, pinili niya yung Levites. Kapag hindi ka Levita, hindi ka pwedeng pupunta sa altar, ha? Huwag ka. Nagpili siya talaga sa 12 clans of Israel ng Levites, mga Levita. Sila yung maglilingkod. Actually, no, tayo po sa tribe ng Israel, yung Levites, yung lineage ng Levites, sila yung nakakapunta sa altar, mag-offer. Kaya they are proud people. But tayo po nadamay dahil tayo tribes ni Judah dahil kay Jesus. Amen? Amen. Yung Lion of Judah, nadamay lang tayo. Kapag sa langit po,
Huwag niyo pong isipin, tinatanong niyo, saan tayo lilinya? Kasi saan tayo dyan? Nasa tribe of Judah po tayo. Amen? Dahil si Jesus, sa tribe of Judah. Amen? That's why kung pipila tayo, nasa tribe of Judah tayo. Nasabit tayo doon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, buti na lang. But in service, we need to understand, this is the time. Ito po yung panahon. Amen? Nowadays, because the family is dysfunctional, no, sometimes they are not thinking na yung paglilingkod, hindi na ganun kahalaga. No? But being a called, dapat ma-create po yung culture of service. Alam niyo po, sabi ko kanina, ang pag-asa ni Lord, yung simbahan, ay yung pamilya. Makinig po kayo, pamilya po. Kasi, kapag ang pamilya nagpasimula po yung tamang pagtuturo, papapresent mo kung tama na pagtuturo patungkol, i-identify mo kung sino talaga siya. Amen? Minsan sa pamilya, hindi mo na nakikita na pinag-uusapan si Lord. Di po ba naturo ko po last week about the Ark of the Covenant? Ang lahat po yun nakapatungkol palagi kay Lord. Yung pong mana, yung pong rod of Aaron, at saka yung pong tablet of stone, nakapatungkol pa to kay Jesus yun. That's why without Jesus as the center of the house, makikita mo magkakaroon ng problema. Amen? Hindi po yung nanay, hindi ang tatay, hindi ang mga anak ang sentro. Sino ang sentro dapat? Si Jesus. In order to create a priestly family, we have to create a culture. Importante po yung foundation. Sino po yung nagbibuild ng family niya dito? It means, kapag nagbibuild po tayo, tandaan po natin, wala na pong kailangang ibid unless meron ng ibinild. Amen po ba? Amen. Tahimik po. Amen? So, meron pong ibinild si Lord sa atin. That's why you are built with a foundation. Sino po yung pundasyon natin? Si Jesus Christ. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid. Wala nang iba. Sino yung pundasyon natin? Which is Jesus Christ. That's why yung pundasyon dapat para matatag yung pamilya, si Jesus. Hindi yung financial mo, hindi yung talento mo, hindi yung galing mo, hindi yung strategy mo. The foundation must be Jesus. Amen? So, ang goal natin, yung ibalik tayo, i-restore tayo back to the priestly family. We have, alam niyo po, a strong foundation will create a strong culture. Kung bakit yung pundasyon po natin, ano yung pinanggalingan ng pundasyon ng buhay natin, yung pamilya natin? Minsan, nag-experiment na lang tayo. Ginaya na lang natin yung mga nasa mundo. Di ba? Kasi dito, kung babasahin po ninyo, balikan ninyo yung talata, no, tayo po ay tinawag para maglingkod kay Jesus. Dapat si Kristo talaga yung nag-ahari sa tahanan natin. Amen? Dapat si Kristo, hindi tayo. If you want a strong family, amen, we have to have a strong. Sabi po ng Proverbs 14 verse 11, a wise woman builds her house. Hello, Lord? Matawag si Lord. Ninervous na ako, baka tumatawag na si Lord. Baka mali po sinabi ko, Lord. Ano po? Hallelujah! Amen. Ganon si Lord. Baka maghanda ka, baka ikaw ang tawagan mamaya. Baka natutulog ka, tatawagin ka. Lord, ako hindi Kipreach po ako, Lord. Hallelujah. So sabi niya, tignan niyo po yung sabi ng Proverbs, a wise woman builds her house, di ba? A wise woman builds her house, but with her own hands, the foolish one tears her down. Sa kamay ng mga mangmang, sisirain niya yung tahanan niya. Pero yung babae, yung babae na mautak,
tatayo niya yung tahanan niya. Sabi mo sa nanay, Nay, ikaw ang pag-asa. Amen? Ako po, pasalamat ako, napakasawa ko si Pastora. Dahil magaling magtayo ng bahay. Amen? Makikita mo yung mga ibang tahanan. Pasensya na po kayo, Pastor, ako nandito. Kung kayo dito, yung asawa ninyo. Kapag naghahanap ka ng mapapangasawa, dapat may pagkatakot sa Diyos. Kasi sisirain niya yung pamilya mo. Kapag tayo nagtatayo ng pamilya, nagbibuild tayo ng family, we make it a point that it is strong. Ang pundasyon sino? Si Jesus. Wala si Jesus sa puso niya. Yari ka. Yari ka. Kaya siguraduhin mo. Kaya kung wala pa si Jesus, kailangan pumasok na. Kasi siya yung hari. We are prepared. A family are prepared to serve the Lord. How can we serve the Lord? We will show the greatness of God sa buhay natin. People are confused. People are confused. Yung mga mundo po ngayon na confused kasi hindi po sila nakakakita ng model ni family. Why? Yung Christian, hindi nila naintindihan. Tayo'y treasure possession. It means ang Lord, umaasa. Ang pag-asa nila nasa pamilya na itatayo ko. Pero kapag ang pamilya wasak, hindi nagkakaintindihan, yari ka. Paano mo maipakita yung kadakilaan ng Diyos? Amen? That's why the Lord is about to pour out His favor and blessing to the family, but we are not ready. We are confused. Hindi natin naintindihan yung calling natin. We are dysfunctional. Di naman talaga si Jesus yung nasa tahanan. Ang tatay. Siya yung boss. Amen? We have to realize that God must be the center in your house. Amen? Mga babae, pag naghanap po kayo ng magiging kapartner, kailangan siguraduhin ninyo, kahit na hindi kagandahan sa panlabas, pero kung kagandahan sa panloob, pwede na yan. Magagawa ng paraan ng siyensya yan. Minsan kasi, napakadali natin matrack sa beauty outside. Di ba? Pag nakita mo lang ganda ng kilay, ang cute. Alam mo, minsan, pag pumaganda lang sa labas, delikado. Deceiving. Kailangan dapat ang liligaw, mga lalaki, mangliligaw, kaibiganin nyo muna, huwag kayong atat. Yung mga atat, biglagan na pinasasagot, hindi pa kaibigan. Hindi mo pa alam, puntahan mo sa bahay. Gayon din kayo mga babae, puntahan ninyo, baka loko-loko yan. Liligaw kayo. Alam mo si Pastora, ang nakita niya sa akin, ano yung nagustuhan mo sa akin? Paa, sabi. Daming dapat magustuhan paa. Nakita niyo yung paa, napaganda. Parang prophetic, eto hindi ako liligaw. Dadalhin ako sa magandang lugar. Amen! Amen po ba? So tayo po dapat very wise. Wise. Amen? Kaya kapag nakikita po ninyo, kapag dysfunctional yung family nyo, mayroong contribution ng nanay at saka tatay. Yan ha. Maamin na kayo ha. Amen? Kasi hindi naging Lord si Lord sa tahanan. Kaya minsan, imbes na magpunta sa simbahan, hindi makapunta. Why? Kasi hindi naman priority. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, aray. Amen? Kasi kapag nandun si Kristo, kada linggo nagsisimba yan. At hindi papayag ang nanay na hindi magbihis na maaga para sa mimba. Kasi si Kristo ang pag-asa. Amen? Ang future natin nakasalalay kay Kristo dahil siya po yung hari. Hindi nakasalalay sa galing ng pag-aaral mo o sa ano paman, kundi kay Kristo. Kapag si Kristo, ang siya na po yung hari sa pamilya natin, meron ng pag-asa.
Meron tayong magandang future. Amen po ba? Kasi pilit na ang mundo natin, inaalis po yung pagsimba. Kaya nga po, nakikita mo po ngayon, dati kada linggo, nung pong kabataan po namin, wala talagang nagtatrabaho pag linggo. Magsisimba yung pamilya. Amen. Kaya lang, ang demonyo nag-strategize. Alisin natin ito para may trabaho, mag-open tayo ng negosyo ng Sunday at gumawa tayo ng birthday pag Sunday, gumawa tayo ng binyagan Sunday. Nagiging family day, hindi na the Lord's Day, nagiging pasyalan day. We disrespect the one of the commandment of God in the Ten Commandments, honor the Sabbath day. Alam niyo po ba, kapag nagsisimba yung tao, sabi ng mga sa kanilang pag-aaral, 35% daw ang nadadagdag sa buhay ng tao. Kaya kung gusto mong kagad mamatay, huwag ka na magsimba. Sino ba yung gustong kagad na mamatay dito? Alam ko po may problema ka, pero huwag ka muna magpatiwakal. Ayaan mo ng simbahan ng tutulong sa problema mo. Meron po mga right people and community to help you. Amen? Kaya ko po sinasabi ito sa pamilya, dahil pamilya na lang ang pag-asa ni Lord to impact the nation. So ano po yung dapat gawin natin, mga tatay, nanay, mga anak? We need to create culture. Kasi kung wala naman silang nakikitang pagkakaiba sa mga mananampalataya, hindi, bakit pa ako sisimba? Kasi nakikita ko nagsisimba, pero yung ugali nun, pangit. Amen? We will make a difference. Kailangan magkaroon po ng pagbabago. Tignan niyo po yung sinasabi sa Malakay chapter 3. Basahin po natin. Malakay chapter 3. Verse 16. Basahin po natin. Pwede sa English para, okay, para, yan. Kita na ba natin? Yan. Sa NLT po. Nabasahin ko sa English. Ayan, pwede na sa Tagalog. Tingnan nyo, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Pagkatapos nag-usap-usap ang may paggalang sa Panginoon, parang merong community, gospel community. Sila yung nag-uusap. Parang nagse-cell group lang, nag-uusap-usap. Anong pinag-uusapan? Sino ang topic? Si Jesus. Hindi yung problema mo, hindi kundi ang pinaka-main topic is to God, is the Lord. Sabi niya, then suddenly, tingnan niyo po yung Bible, narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ayan. Ito maganda, no? Kapag pala nagse-cell group ka, pag nag-church ka, nakikinig ang Lord sa atin. If it involves Him, nakikinig. Para pag walang kakwenta-kwenta, hindi ka niya pakikinggan. Pero pag pinag-uusapan mo ang Diyos, nakikinig. Kaya kapag nasa family ka, nandun yung gospel, nagse-cell group kayo, pinag-uusapan ninyo si God, nakikinig siya. Yung pong declaration ninyo, yung dream ninyo, pinakikinggan ni Lord. Amen po ba? Ang kanilang pangalan ay sinulat sa aklat ng harapan ng Panginoon. Hallelujah. Nasulat daw yung pangalan mo. Sino po yung masaya pag nasulat yung pangalan? Yun lamang pong nasulat yung pangalan mo dahil may ayuda ka, masaya ka na. Galit ka kapag, Kapitan, ba't wala ang pangalan ko? Gusto mo nasulat yung pangalan mo. Amen po ba? Amen. Pag narinig lang yung pangalan mo, excited ka. Importante yan. Pero sabi ni Lord, sabi niya, isinulat ko yung pangalan. Yung pong libro, may libro dyan, nakaupo si Jesus. Sinulat niya yung pangalan mo. Kasi pinag-uusapan mo siya. Sinasabi mo siya. Amen. Ito, bold letter pa. Pag mayroon kang liniligawan, yung pangalan niya, kahit nasaan sinusulat mo, di ba? Kahit nasa puno, yan, yung ballpen mo, wala kang iniisip. Kung tingnan mo yung notebook mo, wala siyang assignment, pero yung pangalan ng class nandun.
Amen? Sinong gumagawa nun? Sabi mo sa iyo, ikaw yun, no? So, isinulat ni Lord kasi special ka. Sige niyo po, ang kanilang pangalan isunod sa aklat ng harapan ng Panginoon para maalala niya silang may takot at kumikilala sa Kanya. Di ba si Lord omniscient? Makakalimutin mo siya? Ang alam ko pwedeng makakalimutan ni Lord yung kasalanan mo kapag humingi ka ng tawad. Di ba? Hindi niya makakalimutan na niya yan. Pag tinanong mo, ano yun? Kailan yun? Hindi na niya alam. Kasi humingi ka na ng tawad, tatapon na sa ilaliman yun. Pero dito, makikita po ninyo, sabi niya, gusto ko, parang naka-imprenta. Alam na alam ko yung para sa akin. Amen po ba? Gusto niyo ba yun? Napaka-lover ni Jesus. Amen po ba? Talagang tagos. Lord, special naman ako sa iyo. Sabi niya rito, sinulat para maalala niya sa may takot. Sino daw ang maalala niya? May takot at kumikilala. Those who fear Him. Pag sinabing fear Him, hindi po yung nangiginig. Hindi po. Yung fear means respect. Yung nire-respeto ako, yung ginagalang ako, inaalala ang aking salita, yun po yun. At pagkatapos, yung pong kumikilala sa akin, yung ina-acknowledge ako. Amen. Pag ina-acknowledge, kapag pagkakain na, ina-acknowledge mo siya. Kapag anumang nangyayari sa family mo, ina-acknowledge mo siya. Salamat, Lord! Salamat, Lord! Alam niya yun. Amen po ba? Alam niya yung mga taong mapagpasalamat. Alam niya yung taong gumigiliw sa presensya ng Diyos. Yung pong nananabik, alam na alam niya. Sinusulat ang pangalan nila. Amen? Amen? Hallelujah. Basta ako kumpleto, pati kapilido ko, pati. Lord, thank you, Lord. And then sabi niya, sinabi ng Panginoong makapangyarihan, magiging akin sila sa araw ng paghatol ko. Amen po ba? Ang mismo nagsabi si Lord, they are mine. Alam niyo po yung sinabi ni Lord ito, it's a time of judgment. Matindi po ito. Kasi merong judgment na paparating because Jesus Christ is about to come. Pagkatapos po nating ma-rapture, makikita nyo, at 7 years of tribulation, there is such a violent chaos in this world. Amen? Dito po, alam niyo po ba kapag yung sinabi ni Lord, ito, akin ito, akong bahala dito, yun po. Yun po yung sinasabi ni Lord dito. Yun po bang, this is untouchable dahil sa akin ito. Sagot ko to. Amen? Anong ginawa mo? Because ikaw ang kumikilala. Amen po ba? Rinirespeto, may pagkatakot sa Diyos. Amen. Ang sabi niya, magiging akin sila sa pag-atol ko. Ituturing ko sila na isang tanging, ito na naman, kayamanan. Tignan mo nga yung katabi mo, kung mukhang kayamanan yan. Ha? Ha? Siguro, mukha ka bang kayaman? Di ba sa atin ang kayamanan, diamante, ginto, di ba? Di ba? Pero ito sabi ni Lord, ituturing ko silang kayamanan. Matindi to. Sabi mo, sister, kayamanan ka pala. Sangla na kaya kita. Di ba? Ako, excited ako rito, sinabi ni Lord dito. Kasi kumikilala ka. Kasi may pagkatakot ka. Amen? Then sabi niya, hindi ko sila parurusahan. Sagot ko to. Amen? Naramdaman niyo na ba yung na-save ka in a difficult situation? Alala ko nung po ako'y bata, high school po kami. Usually pag high school ka, siguro mga 2000. High school po ako. Pag kasi third year ka,
Fourth year ka, naalis ka na sa school. So, yung mga third year, alam niyo po ba sa amin kasi magulo dun nung sa 5 pages, yung Pampanga, yung jazz. Pag graduate ka na, yung mga third year, susuntukin lahat, yung lahat ng mga fourth year. Pag nakita nila sa daan, violente. Paglabas mo sa school, marami po yung mga paglabas mo sa eskwelahan, makikita mo, pak. Suntukan. Pero I have a friend. Ako kasi kaibigan po ako. Meron akong kaibigan, talagang mukhang addict talaga yung kaibigan ko yan. Pero ako hindi ako namimili ng tao. Kinakausap ko yan. Marunong ako magipagkwento sa tao, marunong ako magkaibigan. Kinakaibiganin ko. Kahit na, do ako rin po, manginginom no, tsaka So, kinaibiganin ko siya. Pero one time, nung pong suntukan na lahat, ng mga fourth year, merong yumakap sa akin. Ewan ko, sent by God siguro. Alam niyo, magpapastor siguro to. Si Gayon Hinakap ako. Sabi niya, lika rito, sabi niya. Hinawakan ako ng gano'n. Hindi ako hinawakan ng mga nanununtok dahil doon sa taong yon. Pero loko-loko yun pero hinawakan ako gano'n. Sabi ko, salamat. Kinabukasan, nakita ko basag-basag yung mukha na. Praise the Lord. Di ba ako Kristiyano noon? Amen? So sometimes, ganun po. If there is alam niyo po si Lord, kaya kanyang i-spare in any difficult situation. Yung kapitbahay mo, nag-i-struggle, ikaw hindi. You are struggling because you are protected. Kasi possession ka ni Lord. Amen? Pwede ba na pag-aari ka niya, patas pasisira ka niya? Kayo po. Pwede ba akong pumasok sa bahay niyo, kainin ko yung gusto ko, patapos mo, ayaw niyo, kasi bahay niyo yun sa inyo yun, di ba? As much as possible, you will protect whatever is your own. So dito sabi niya, pag-aari ko yung mga may pagkatakot at kumikilala sa akin. Pinakikilala pa natin si Lord? O nahihiya tayo? Hello? Hindi ko sila parurusahan, tulad ng isang amang hindi parurusahan ang masunurin. In verse 18, makikita natin sa verse 18, pakita natin. I just wanted to focus here. Verse 18. Yan, verse 18. At muling makikita ng mga tao. Ano daw? Makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at masama. At pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at hindi. There is a distinction between those wicked and those who are righteous. Those who serve God and those who do not. Amen? So maglalagay po siya ng distinction. Ano po yung pagkakaiba natin? That's why, dito pa lang, masanay na tayo. Because in our family, we have to make a distinction. Huwag po nating gayahin yung kapitbahay natin kung paano magpamilya. Nandun yung Bible, natuturuan tayo ng godly way so that we can be ready to offer and to serve the Lord. Kaya ko po sinasabi ito sa family, mga tatay, nanay, kapag ang tao, alam mo na hindi po siya nagpa-function ng tama sa simbahan, it affects, kasi po meron siyang pinanggalingan ng family na dysfunctional. Hindi tinuturo si Jesus, hindi tinuturo na magsimba. Kaya sabi ko, ang pag-asa na lang yung family, wala po yung church, magamit sila para sa mundo na kinagagalawan natin. Amen? Payag ka ba doon? Sabi mo siya, payag ka ba doon? So what we need to do, we have to create a culture. Sabi natin culture. So dapat ito po kasi, ang culture is a process in which we can build something. That's why we are builder. Yung pong wise woman is a builder. A man is a builder. But the greatest builder is God. Ano po? So sabi niya, ano po yung kailangan i-promote natin? Ano po yung dapat ipakita natin na mahalaga na makita yung distinction sa mga pamilya natin? Amen po ba? Alisin na po natin yung lumang chapter ng buhay ng pamilya natin. We need to pray. Kailangan po nating manalangin. Especially nung kayo po'y anak. Kayo po. Siyempre, kung pag tatay, nanay, pwedeng ikagad na ituro ito. Pero kapag ikaw anak,
ipanalangin mo, natulungan ka, gamitin ka ng Panginoon para matutunan po ito ng miyembro ng pamilya mo. Kasi it's about time. It is our season. We just arise. Kailangan mag-arise po tayo. Do whatever it is right from the Lord. Amen po ba? Kaya minsan, hindi po nagiging healthy yung church because it's an healthy family. We need to create a healthy family. Amen. No, kailangan po culture na kailangan sanayin po natin. Number 1 is the culture of love and care. Dapat may pamilya pong nangyayari dito. Culture of love and care. Ang sikat na lang po sa atin kapag sinabi yung love, yung culture of love, yung pong romantic kind of love. Hindi po yung tinutukoy ni Lord. Pag sinabi mong culture of love, yung pong agape love, yung pong love unconditional. Dapat manguna, yung pong minamahal mo yung asawa mo unconditionally. Hindi yung dahil mabait siya, dahil binibigyan ka ng pera, dahil mabait yung anak ko. Hindi po. Pag-aralan po natin na mahalin po natin yung membro ng pamilya, no, dahil ito'y tinuturo ni Lord. Because Jesus is love. So kung tayo po'y sumusunod kay Jesus, maranasan natin yung tamang pagmamahal. Yung pagmamahal unconditionally, sacrificially. Yung kaya natin mag-sacrifice sa membro ng pamilya natin. That's why we sacrifice yung pong effort, yung pong time natin, binibigay natin yung the best sa kanila. And love and care. Yung po, maramdaman yung care. Alam niyo po, kapag naramdaman yung tunay na pag-ibig, alam niyo po, kaya niyang maintindihan kaagad yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos na binibigay niya sa atin. Amen? Hindi naman mo kailangan by letter o by lesson pa agad. Pag tinuro mo ito, hindi mo kaya kapag lesson lang. Hindi po. Mabilis pong matuto yung tao through application. Kahit na sinasabi mo, love, 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 pero wala naman sa iyo, hindi po maituturo. Amen? Pag-aralan po natin ito, mag-care kayo. Subukan po ninyong i-care. Minsan hindi po nararamdaman yung care. That's why minsan, nagkakaroon sila ng problem. Naghahanap sila sa labas. Di po ba? Alam mo, makita yung siga, nag-care sa kanya, Robin Padilla, addict pala. Siya na lang, mahal ko siya, yun, mayari na. Maliligaw. Pero kung sa bahay po, busog na sila sa pagmamahal, hindi na sila maghahanap. Amen? Kaya nga po, naghahanap yung iba kasi kulang. Kulang. Amen po ba? So, kailangan matuto po tayo ng culture of love and care. Number 2, pangalawa po, na kailangan ilagay natin na matutunan ng membro ng pamilya natin, yung culture of faith. Kailangan meron pong culture of faith. Amen? Yung faith is an evident na makikita nyo na merong nangyayari sa buhay natin. It means, pag nagkaroon ka ng problema sa financial, iisipin mo kagad, nasan si Bombay? Naranasan nyo na po ba kapag nagkasakit yung pamilya ninyo, iisipin mo kagad, punta tayo sa doktor, bil tayo ng gamot. Kapag nakikita ng pamilya na hindi kayo alam na magdisposisyon in a time of struggle, ba't di kayo mag-aral para ipakita yung faith? Manalangin muna tayo. Hingin natin ang tulong ni Lord. May faith na yon. Amen po ba? Nakikita na ginapaandar mo yung faith. Huwag kang mag-doubt na parang hindi naman gagaling. Ako po, nasa abroad po kami, napakamahal ng ospital. Pag nagkakasakit yung anak ko, ang susi dyan, prayer lang, lay hands. Kahit na nagpo-forte siya, in Jesus' name, Lord. Hindi ko pinapapanik yung pamilya ko kasi they need to trust. Kasi kailangan nilang maramdaman yung active faith. Kasi pag nakita na, gumaling ako, nanalangin, tatay ko, tinuturuan mo naman ng palataya. Amen? Pero yung kagad na, kailangan mangungutang tayo, kailangan manin tayo. Paano gagawin mo sa faith mo? Hindi operational, hindi functional. Benta mo na lang. Useless Amen? Kailangan merong evidence of faith. Kaya kapag nakikita yung nanay, tatay nananalangin, nagwo-worship. Amen po ba? Amen? Hindi yung kapag nasa bahay, yung tugtugan sa bahay, bilin.
Kaya praning ang mga membro ng pamilya. Why? Walang faith. Dapat ang tinutugtog ninyo, Hillsong. Tinutugtog ninyo, Hellsong, pang-impyerno eh. Dapat po, worship. Amen po ba? Burahin na natin yung mga tugtugan, yung mga, ano ba? Blackpink, yung pink na black pa. Ano ba yung tinutugtog natin? Alisin na natin yan. Dapat merong atmosphere of faith. Nandiyan ba kayo? Amen. Yung atmosphere, binabago natin kasi merong worship. Pagising mo pa lang sa umaga, mananalangin na, magbabasa na ng Bible. Amen? Merong faith talaga. Hindi lang, makikita mo, galing-galing sa simbahan, pero di naman totoo. Kasi, most likely, tayo po'y makikita sa loob ng bahay kung ano yung buhay natin. Amen? Amen po. Meron po bang kultura ng pananampalataya dyan? Amen? So, dapat yung mga worship dyan, nandyan. Amen po ba? Para magkaroon ng peace. Para mga demonyo na magsisilayas. Minsan, ini-invite mo pa yung demonyo di ba? Kung ano yung declaration mo. Amen? Meron po ba tayong natututunan? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ba? The culture of honor and respect. Importante po yun. The culture of honor and respect. Na ituturo ba yung culture of honor? Ayan mo, minsan, if you teach your people o yung family po ninyo how to honor the man of God or the brothers and sisters, o yung pong respect to the people, how to, especially mo, pag makita mo po ninyo, dapat na natututunan na natin yun ng mag-honor kay God, mag-respect kay God. Amen? Kapag nandiyan yan, hindi mo na alam kung sinong nanay, tatay pag nasa bahay. No? Kagad na lumalaban. Pag-ugas ka ng plato, ako na naman, ako. Yung may bullshit, yung mga parang walang respect and honor. Turo po ninyo, ganito yan, anak. Kailangan respetuhin mo. Kailangan mang-honor ka. Nanay mo. Sabi ng Bible, ang sino mang nagumalang sa kanyang mga magulang, magkakaroon ng masagumpay ang buhay at mahaba. Yayaman at mahaba yung buhay. Gusto mo kagad na mamatay? Ugaliin mo yan. Pero kailangan iwalayin mo na yan. Dapat may respect and honor. Turanan. Kaya pagdating sa church, they learn that. They know that. Pag meron silang leader, alam nila. They know how to behave because naturuan mo na sila. Amen? So, yun nga talaga. Ang pamilya talaga yung susi. Kaya dysfunctional yung church because the family is dysfunctional. Kaya importante na sa bahay pa lang. That's why, bakit po si Adan at si Eva atake ng demonyo kagad? Kasi yung pamilya niya, alam niya, nagpapasimula. That's why, makikita natin, every family. Di ba nang si Moses, papatayin kagad siya. Bata pa siya. Nasa anak, kaysa. Di ba? Nang si David, nang sinilang siya. Di ba? Amen? Nandun yung family problem nila. Si Joseph. Amen? So because of intervention of God, naayos. Because the enemy knows na merong plano ang Diyos, kaya ina-attack niya. Merong problem na nag-a-arise. Pero of course, ang Lord po kaya niyang pagandahin ang pangit. Amen? Amen po ba? So we must have honor and respect sa bawat family. Number 4 is culture of obedience and submission. Yan, turuan na lang po natin yung magpa-submit at saka mag-obey. Amen? Mga anak, matuto po tayo magpa-submit and mag-obey. Submit and obey. Kasi ito talaga, si Lord po, bine-bless na yung if you fully obey me, I will bless you. Kaya may pong blessing, commanded blessing na ibibigay sa iyo if you learn how to obey and to submit. Amen? So, tandaan po natin yung mga bagay na ito. Ano pa? Culture of motivation. Do we motivate the member of our family or we condemn? We condemn. Minsan, mas rampant yung condemn. Magkamali ko, condemn. Magkakamali ko. Para bang wala na siyang time para mag-rest back. Ano man ang ginawang mali, it's only
a part of their lives. No? Kailangan po natin, tulungan po nating bumangon. Turuan natin. Kasi kapag marunong silang bumangon, natutulang nilang apagtagumpayan, kahit na po makaranas sila ng pagsubok kapag Kristiyano sila, alam nila kayang i-handle. Kasi nga po, natutunan nilang bumangon. No? Para sa simbahan din, hindi sila nagko-condemn. Kasi kapag hindi mo ko-condemn yung tao, kapag mali siya, okay lang, tanggapin mo siya, turuan mo siya, but do not condemn. Lahat naman tayo nagkakamali. Amen? Kahit na pastor, magkakamali. Lahat tayo nagkakamali. We need to build a atmosphere of encouragement, motivation. Amen po ba? So dapat maging ganon. We are preparing, naghahanda po tayo. Bakit? Maglilingkod tayo sa Diyos. Kaya nga po, salamat, meron tayong process na ginagawa. Meron tayong, yung pang-elementary, pwede tayong mag-live class, pwede tayong mag-school of leaders. Why? Dito po natin natututunan, practically, kung paano natin i-develop ang sarili natin. Kasi kung ang Lord, tinitignan niya tayo, special possession, undeveloped tayo, ganun ba yung tinigin niya sa atin, Lord? Nakikita ni Lord yung outcome, yung pong tinatawag na, yung pong tapos na proseso na. Hindi niya tinatawag yung on the process. Ang nakikita ni Lord, yung process you. Yung best version of you. Prophetic si Lord Nakikita niya kagad yung ending. Amen? Pag sinabi ni Lord dito, makikita mo yung sarili mo, ganito pala ako. So I need to develop myself kasi inihahanda ako ni Lord for a special assignment na pinagagawa sa akin ni Lord. Nakukuha po ba ninyo? So, kung makikita nyo yung membro ng pamilya nyo, asset sila. Kailangan ko ito, kailangan natin to. Kailangan natin sumamba. Amen? Amen po ba? Kailangan natin magpuri. Kasi special sila. Hindi sila, hindi special sila. Amen? Ano pa? Ano pa yung makikita natin? Culture of, ito, importante ito, generosity. Ito. Minsan yung pagiging kuripot, nanggaling yun sa pamilya natin. Diba? Pag naghahanda na ng pagkain, akito. Minsan, itatago pa yung pagkain sa aparador para hindi makakuha niyo kasi masiba yung isa. Hello? Diba? Minsan, yung pagka-generosity, natututunan po. Kami po noon, pag nag-church kami, bata pa yung mga anak namin, binibigyan namin ng pera, mag-offering kayo. Amen? Tahimik tayo pag generosity. Hallelujah! At tinuturuan namin yung mga anak namin, magpapasko, bibigyan namin sila ng pera, kasi hindi pa sila nagtatrabaho, bibigyan namin ng pera, bilhin nyo kami ng regalo, Di ba? Hindi yon sa kanila, bibili nila yon para ibigay sa amin. Tinuturuan namin, bigyan kami. Tinuturuan namin, si Sir, magaling Sabi niya, magbibigay ako kay kuya. Alam niya si kuya niya Bibigay ako. Makikita mo, ang bait-bait ni Sir kay kuya na. Ngayon pala, nagtatalim ako sa iPhone ko, sabi niya. Mayroon balang balak. Papabili pala siya. Marunong siya, businessman, businesswoman natin. So, ganun po, kate. Pag natuto, the only way to be blessed is to give. Di ba? Kasi ayaw mo na maging mahirap yung buhay ng mga anak mo. Bakit sila na maging mahirap? Kasi selfish sila. At ang nagturo nun, ikaw. Yung mga bata kasi wala pang alam yan Ikaw ang magbubibuild sa kanila, turuan mo sila, anak. Pag may nakikita mo yung kaklase niya, walang pagkain, bigyan mo, kawawa. Kapag nabuild po yung generosity sa kanila, pagdating sa simbahan, hindi po kuripot. Pag sa Lord, hindi niya kayang, pag sa Lord, hindi issue sa kanya, kasi alam niya, na hindi siya kinokontrol ng pera. Siya yung nagpo-control sa pera, ika, alis ka dyan, babalik ka rin. Ito, bigay ko, babalik rin. Babalik yun. Kasi yung pera, good servant. Pero kapag naging manager sa buhay mo yan, kakainin kang buhay. Tatakutin ka niya, wala ka ng pera, wala ka ng pera, wala.
Sabi nga ni Bishop, magiging vampira ka. Meron ka vampira? Meron ka vampira? Hello? Never let the money rule over your family. It must not be an issue in your family. Sa amin po mag-asawa is never an issue. Amen po ba? Never an issue. Kasi ayaw naming maging Lord ang pera sa family namin. Amen po ba? Pag anumang dumating sa kanya, sa akin. Anong dumating sa akin, sa kanya. Amen? Kaya nga turuan natin yung mga pamilya natin. Kapatid, sa family nang gagaling yung gift of greediness. Kaya sa simbahan, apektado. Kaya imbes na pagpalain ka, sabi ni Lord, pinipigilan mo ang Diyos na ibuhos yung masaganang pagpapala kasi pinagnanakawan mo ng opportunity ng Diyos para mag-bless tayo. Huwag niyo pong gawin yon. Amen? Malaki ang plano ng Diyos sa inyo. Di mo lang alam kung gaano katindi ang pwedeng ibigay sa iyo ni Lord. Amen? Amen? Ni wala sa imagination mo ang kaya mong maranasan kay Lord. Now unto Him who is able to do exceedingly, above all, everything you can ask. Exceedingly, abundantly, above all. Matindi yun. Kapag nag-English ka, mali na po yun kasi superlative ng superlative. Mali na yung construction ng sentence. Pero ka Lord, walang mali-mali. Pero meron pang ang salita na sobra pa sa exceedingly, beyond, sabi niya, pwede niyang gawin. Kasi, special possession ka. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, special child ka kasi. Yan. Amen po ba? Amen? Papalakpakan po natin ang Panginoon. Culture of help and support. Yung culture of help and support. Makikita po ninyo, bakit yung pamilya hindi marunong mag-support kasi hindi sila nasanay. Amen. If isama mo sa community, hindi siya marunong mag-support. Kasi mismo sa tahanan, walang helping and support. Nagwawali si nanay, natutulog yung isa, tapos walang pakialam. Pag nagugas ng plato, bababayaan na lang. Diba? Pag natulog, ang mantutupi, nanay, tatay, walang help. Kaya nanay, help! Kapag na-born again ng anak, tapos hindi ka pa nabago, paano maboborn again ng nanay, wala namang nangyayari sa'yo? Nung po ako maborn again, ang pinaka-goal ko, maborn again ng nanay ko. So, ang ginagawa ko po noon, pag-uwi sa bahay, maglalaba yung nanay ko, kukunin ko, nanay ako na lang maglaba. Ako na lang magugas ng plato. Ako na lang maglinis ang bahay. Ang goal ko is to win her. Nay, basahin natin yung Bible. Oh. Why? Yun talaga eh. We support them. Alam niyo po, kapag may support tayo, madali nating dalhin sa simbahan yung membro ng pamilya natin. Hindi mo tinutulungan. Di po ba? Puro ka na lang sa church. Pag meron kang pupuntahan, pupunta kami sa church. Saan ka na? Tuturo mo pa yung church. Dapat wise ka. Huwag mong idama yung church. Para mahalin nila yung church. Huwag mong sirain ang church. Amen? Amen? Kailangan ang church mabango sa Kanya. Kasi nababago yung buhay mo pag sinabi niya, ay, gusto kong pumunta dyan kasi nabago yung anak ko. Yan. Amen? So, ganun po. Dahil mahal mo ang pamilya mo, you unconditionally, sacrificially, you will do anything to win them for Christ. Amen? Amen? So, dapat, meron po tayong culture of servanthood. Culture of servanthood. Kailangan, marunong tayong mag-serve because Jesus Christ came not to be served, but to serve. Mag-engage tayo, mag-involve tayo. Importante po yung culture na ito kasi ito po yung inaasahan ni Lord na makita sa atin. Hallelujah!
Kristiyano ka, dapat nakita, evidence sa iyo ito, kasi gusto ng Lord na makita ka. Amen, makita. Amen po ba? So dapat po, mag-strive po tayo. Panalangin po natin. Alam ko po, minsan mahirap. Pagkita mo, simple lang dating, pero mahirap. Pero tandaan po ninyo, kapag kasama mong Holy Spirit, walang mahirap. You need to ask God. You need to pray. Kapatid, kailangan makita po to. Kailangan mag-rule si Jesus sa mga tahanan natin. Tingnan niyo po yung sinabi ni I believe, alam po ninyo itong sinabi ni Joshua. Sabi niya sa Joshua chapter 24 verse 15, sabi niya, ito po yung siguro ito nakikita na niya, yung pamilya ng iba-iba yung galaw. Napakahirap invite, i-convince. Sabi ni Joshua, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung ang paglilingkod sa inyo seems para bang hindi masaya sa'yo, para bang nabibigatan ka, hindi ka masaya, parang burden pa si Lord. Amen? Hindi niya pinilit Di po ba? Parang ako, hindi ko po kayo pinipili, pero sinasabi ko yung katotohanan. Kasi ang katotohanan lang po yung magpapalaya sa atin. Ang sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves in this day whom you serve. Mamili ka. Magdesisyon ka. Sino ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo? Kailan daw magdidesisyon? Today. Sabi mo natin, today. Ngayon, magdesisyon ka. Sabi niya, whether gods and ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But, tingnan niyo po sinabi ni Joshua, but as for me, pero sa akin, si Joshua to. Si Joshua to. Nakita natin kumilos ang Diyos sa buhay niya. Nakita natin kung paano inati. Nakita niya, pinutumba niya lahat ng kalaban niya. Nakita niya yung supernatural miracles of experience sa buhay niya. Nakita nila yung leadership niya. Ang sabi niya, ano yung susi? But as for me, sabi niya, para sa akin, as for me and my household, lahat ng pamilya ko, we will serve the Lord. Amen? Nag-decide ka na ba na talagang maglilingkod ka sa Panginoon? Hindi lang ikaw, iniisip mo, gusto ko ang buong sambahayan ko maglilingkod sa Panginoon. Amen? It's a prayer, it's a deep prayer na kailangan po makita natin. But, makikita po natin, kapag ang Diyos nandyan sa inyo, kakampi ninyo, tutulungan kayo na magawa ito. Di po mahirap. It will become swiftly, easy. Ang susi lang po ikaw. Sabi mo, ikaw. Importante ikaw. Kapag sa'yo nagpasimula, at least meron ng 1% namang Lord sa family mo. Kung ikaw pa lang nakakilala sa Panginoon, okay lang. At least meron ng isang porsyento nagagawa, 10% nagagawa nito. Amen? Whether these people, alam niyo po, don't allow the world to form your family. Huwag po ninyong iasa sa mundo ang pamilya ninyo. Amen? Pray. Devote yourself into prayer and ask revelation. Ask wisdom. Amen po ba? So ano pa yung? Stay in the gospel community. Because in the gospel community, yung mahirap na akala mo gagawin mo na hindi mo kaya, minsan mas madali kapag ginagawa na ng iba. Sino po yung natuto? Ganun pala yun. Yung nanay, hindi niya matutunang mag-submit sa kanyang asawa. Pero kapag may gospel community, ganun pala yung nagsasabit. Natutunan niya sa kamukha niyang Kristiyano. Kung ang pagiging mapapanalangin, hindi ka mapanalangin, makita mo yung sister mo, palaging nananalangin, nahawa ka na, nadamay ka na, nagiging practice mo na. Why? Because of the gospel community. Minsan, the devil wants to attack your family. It started, minsan, hindi kayo nagkakasundong mag-asawa. Di ba? Kasi i-start niyang ganun Kukompuse niya, magkakaroon ng ibang focus yung asawa. Amen? Because sometimes ang problema ng Pilipino, kinikip niya yung problem. Ganun kayo, no? Yung po bang may problema na, tatago pa. Nahihiya siya na sabihin yung problema niya.
Wag po, kasi demonic yun. Ang gusto ng demonyo, ma-isolate ka. So, anong dapat mong gawin? Lumapit ka sa leader mo. Kausapin mo siya, ganito po yung problema ko, ganito po. Whether financially, emotionally naman, spiritually, marriage, relationship, lumapit ka, humingi ka ng tulong. Kasi kapag merong kang linapitan, kapag merong pong ibibigay na revelation si Lord para sabihin yung tama. Amen? You have to learn to the community. Your community mo yan, kung ang Lord, treasure possession niya yung tao, lahat yan magsama-sama talagang treasure possession. Meron silang giftings na pwedeng maging blessing sa iyo. Amen po ba? Kaya kapag wala ka cell group, nag-iisa ka, delikado ka. Pwede kang atakin. The devil comes a roaring lion wanting to devour. Gusto niya sirahin ka. Pero kapag nasa community ka, you will be protected kasi tinuturuan kang lumapit sa Diyos. Tinuturuan ka ng advices, yung mga word of wisdom na nanggagaling sa Diyos. Amen? Yung mga hindi mo na kaya, ibigay mo sa kapatid, sabi mo, pag-pray mo nga ako, sometimes we can help you. Amen? Protected ka if you are in the community. Right people, right place, right practice. Amen? So, kapag wrong people, wrong place ang pupuntahan mo, wrong practice ang gagawin mo. Pero kapag right people, of course, sila yung nagtuturo ng tama sa iyo. Amen? Ano pa yung makakatulong sa inyo? Do not allow the world to form your family. We must protect it bilang nanay, tatay, bilang pamilya. Protect your family in prayer. Ano pa yung makakatulong? Serve the Lord. Pag naglilingkod ka, makikita mo, meron kang distinction. Amen? And the last one is listen to the Holy Spirit. Huwag po nating i-grieve yung Holy Spirit, marunong po tayong makinig. The Holy Spirit will help us. Whatever things, sabi ng Bible, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen? So stay closer to God. We must have deep relationship to God. Manalangin po tayo. Mag-worship tayo palagi. Ayahan natin magkaroon ng culture o environment of love and faith sa mga tahanan po natin. Amen? Meron po ba kayo natutunan? Hayaan natin ang mga pamilya ang magwagi. Family wins. Kailangan magumpay po yung pamilya natin. We are not a loser. God loves us so much. And we will win the battle. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, you are special. So act special. Think special. Amen? Show to the world how you specialist. Amen? The world is waiting for the potential na nasa sa iyo. The world is waiting. Whatever problem you may have, ang may gagagawa niya ng demonyo, gusto ka niya sirain. Merong magandang plano ang Diyos sa iyo. The devil wants to destroy you. That's why inaalis ka niya sa community, inaalis ka niya sa simbahan, kasi pag nasa simbahan ka, matututo ka. Pero dapat doon kapag lagi lalapit kay Lord. Amen? Yung mga anak mo na matitigas yung ulo, dalhin mo sa simbahan, kapag ang Santong Espiritu kinausap sila, mababago yan. Amen po ba? Amen? Hindi po sa ating kakayahan, hindi po sa kapangyarihan. Kahit na mapera ka, kapag wala kang Holy Spirit, kapag wala po yung direction ni Lord, matatalo ka. We need to be honest, humble, teachable, formable. Amen? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, nagwagi ka na. Praise God. Pwede ba tayong tumayo?